Sige na po. Sorry. Nabalitaan ko po supposedly party list tatakbuhin niyo. Opo. Ba't po naisipan yung senador na Lahat po ng kilala nyo naman na tumatakbo, gusto manalo. 'Di ba? Wala naman sigurong baliw na gustong matalo. Nagtanong po ako sa mga bihasa sa eleksyon at nakita po nila yung patterns na kapag ikaw ay celebrity or kilalang tao, mas may pag-asa ka pa sa Senado kasi hindi single vote. So for the political reason, yun po ang dahilan. Sa Senate, makikisuyo ka, baka pwede nyo ako isali sa top 12 nyo. Pero sa distrito, halimbawa dito, hindi ako mananalo dito sa distrito na to. Kahit anong gawin ko. Sa party list, ang dami na pong may-ari. Even yung mga current powers ngayon, may mga tigte-30 na party list. Binubuhusan nila ng pera. So, sino ba naman ang gustong matalo, di ba? If I go into the Senate race, manalo-matalo, at least malalaman po ng taong bayan that I am a contender. Pero ayoko matalo, syempre mananalo tayo. So, yun po, yun ang political reason. Pero even on the on the other aspect, feeling ko parang personal reason po ba? meron din. Ano And po yun? pakiramdam ko po na yung karunungan ko sa batas and yung connections ko sa legal community will be best used in a legislative capacity in the upper house. Yun po. Yun po. And my second question, ito din po, hindi ko alam kung naitanong nga. Pero since abogado po kayo, attorney, alam ko po masasagot nyo ito. And alam po namin lahat malapit kayo sa mga Duterte. Pwede ho bang mahingi ang opinion ninyo sa nangyayari ngayon between Vice President Sara Duterte and President Bongbong Marcos? Hindi kasi legal yung sagot ng political. So on the legal aspect, I think marami po kasing nangyayari na extra legal na sa Kongreso, sa executive. May mga, ako personal, hindi po ako natatakot magsalita. May mga nakikita akong paglalabis, pagmamalabis. Kanino po? Sa executive branch tsaka sa legislative, no? Nababalitaan po natin ang corruption, nababalitaan din natin yung pagpamaniobra ng budget. Ako po, ayokong magdagdag ng gatong sa mga away. Pero let's look at the facts. Si VP Sara po, in-expose niya ng maaga-maaga yung mga papel, yung paper trail, kung paano silang siyang pinipilit dati na magdadagdag daw ng budget sa kanyang departamento. Pero hindi siya ang mag-allocate, kundi ang Congress. Tinanggihan niya yon. Nagpakita siya ng paper trail. Wala namang nagpasa ng mga papel na pinakita niya. She's trying to expose the evils of government that are affecting your lives, our lives. Pero wala namang nakinig. So I think yung kanyang level of, yung narrative niya ngayon, yung level ng mukhang anger, I think is actually a calculated message para makarating sa atin. Para madinig na natin finally kung ano yung ginagawa ng Congress sa budget natin. Ako po hindi ako gumagawa ng away. Pero ayoko namang manakawan ng bayan natin. So, yung nangyayari po sa kanila, on the political aspect, hindi na ako magko-comment. Pero on the legal aspect, I think she is exposing some illegal activities talaga. So naturally, gagantihan siya. So tingin ko mangyayari dyan, matibay. War yan, I think it's simple as that. It's really a battle. So let's just pray to God that ang casualty ay hindi ang taong o ang bayang Pilipinas. And speaking of that,